Why on earth are we here? A meaningful explanation. Isa ito sa pinakamalalim na tanong na naitanong ng tao sa buong kasaysayan. Why on earth are we here? Ang totoo, walang iisang sagot na tinatanggap ng lahat. Depende ito sa iyong pananaw, spiritual, philosophical, or personal. Pero may isang bagay na halos pare-pareho ang mensahe. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-survive, kundi sa pag-unlad bilang tao. Hindi tayo nandito para lang kumita ng pera, magkaroon ng magagandang bagay o habulin ang tagumpay. Ang mga iyon ay bahagi lamang ng buhay, ngunit hindi sila ang mismong layunin ng ating pag-iiral. Marahil nandito tayo upang matutong magmahal, umunawa, magpatawad at maging mabuting tao. Ang bawat hamon, kabiguan at tagumpay ay nagsisilbing guro na humuhubog sa ating karakter. Ang sakit ay nagtuturo ng katatagan, ang pagkawala ay nagtuturo ng pagpapahalaga, ang pagmamahal ay nagtuturo ng kababaang loob at malasakit. Hindi rin natin kailangang ikumpara ang ating buhay sa iba, bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Ang tagumpay ng iba ay hindi sukatan ng iyong halaga. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay kung paano siya naging mas mabuti kaysa sa dati niyang sarili. Sa huli, ang kahulugan ng buhay hindi lang isang bagay na hinahanap. Ito isang bagay na ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng ating mga desisyon, mga pinahahalagahan at kung paano natin tinatrato ang kapwa. Marahil ang tanong ay hindi lamang why are we here, kundi what kind of person will I become while I am here? Dahil balang araw, hindi ang dami ng ating naipon ang maaalala ng mundo, kundi ang kabutihang ating naibahagi, ang mga pusong ating naantig, at ang pagmamahal na ating iniwan. Sa huli, maaring ang dahilan kung bakit tayo narito ay upang matutong mamuhay ng may layunin, magmahal ng tapat, patuloy na lumago sa karunungan at kabutihan, at iwan ang mundong ito ng mas mabuti kaysa sa nadatnan natin. Narito ang tatlong magkaibang pananaw tungkol sa tanong na why on earth are we here? Christian perspective. Sa pananaw ng Kristyanismo, tayo ay nilikha ng Diyos hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil sa kanyang pagmamahal. Ang buhay ay isang regalo at isang pagkakataon upang makilala siya, mahalin ang ating kapwa at maging mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagkatiwala niya sa atin. Ang bawat pagsubok ay hindi parusa kundi maaaring maging daan upang lumalim ang ating pananampalataya, maging matatag ang ating karakter at mas maunawaan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa kung gaano tayo naging mapagmahal, mapagkumbaba, tapat at naging pagpapala sa iba. On Buddhist perspective. Sa Budismo, ang buhay ay isang paglalakbay ng pag-unawa. Nandito tayo upang makita ang tunay na kalikasan ng buhay. Na ang lahat ay nagbabago, walang permanente at ang labis na pagkapit sa tao, bagay o inaasahan ang madalas na pinagmumulan ng pagdurusa. Ang layunin ay hindi ang magkaroon ng perpektong buhay, kundi ang magkaroon ng malinaw na isip, mahabaging puso at panloob na kapayapaan. Habang natututo tayong bumitaw sa mga hindi natin kontrolado, mas nagiging malaya tayo. Unti-unti nating natatagpuan ang tunay na kapayapaan na hindi nakadepende sa panlabas na mundo. Number 3, philosophical perspective. Sa pananaw ng pilosopiya, maaring walang iisang nakatakdang kahulugan ng buhay. Sa halip tayo mismo, lumilikha ng kahulugan nito sa pamamagitan ng ating mga pinipili, pinaninindigan at ginagawa araw-araw. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari, ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Doon nabubuo ang ating karakter. Marahil ang pinakamalagang tanong ay hindi lamang why are we here, kundi how should I live while I am here. Kung mabubuhay tayo ng may integridad, kabutihan, karunungan at malasakit sa kapwa, magiging makahulugan ang ating buhay, anuman ang ating katayuan. Maring hindi natin agad malaman ang buong dahilan kung bakit tayo narito, ngunit bawat araw ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magmahal ng mas totoo, matuto ng mas malalim, maglingkod ng may kababaang loob, at maging mas mabuting tao kaysa kahapon.
Maybe the purpose of life is not simply to exist but to awaken, to love deeply, to grow in wisdom, to serve others with compassion, and to leave behind a legacy of kindness. Kapag natapos ang ating paglalakbay, hindi ang dami ng ating naipon ang pinakamahalaga, kundi ang dami ng pagmamahal, kabutihan at pag-asa na naibahagi natin sa mundo. The meaning of life is not found at the end of the journey. It is revealed in the way we choose to live each day with wisdom, compassion, humility, and love.